Dito nga pala kami nag-rent ng camera. Ito nga palang nirentahan ko ay Insta360 Go Ultra. At nirentahan ko naman to ng 450 pesos. Marami nga palang kasamang accessories to, pero eto lang yung pinili ko kasi eto lang naman din yung magagamit ko. Kaya naman sa mga kagaya kong hindi pa afford na bumili ng magandang camera, eto nga pala yung page nila. Meron pa nga silang iba't ibang klase ng camera. Syempre depende sa paggagamitin mo, kaya naman ay i-message mo na lang sila. Eto nga pala yung naging preparation namin para sa aming munting civil wedding. Sabi ko nga pala sa pamilya ko na wag na nga mag-design dito sa bahay. Pero etong sila mama tapos yung mga kapatid ko nag-insist talaga. Yung ginawa pa nga nila ay nanghiram na lang talaga sila sa tita ko ng mga kortina. At content creator nga pala etong tita ko dito sa Calbayog, kaya naman ay paki-follow na lang din. Atin guys, Nanano? na andito kami sa Calbayog City kasi namimili kami ng mga Kantahin na Ernest. sauce style. Yung purpose ko nga pala sa pag-video na to, at kaya nga dito ko napili sa YT na i-upload, para kahit ilang years na nga yung dumaan ay mapapanood pa rin namin. May ikaw na lang yakan may, di ko kaya magyakan sa camera. Ikaw mapakihampang dong. May manood man o wala, importante ay may video nga ako sa naging preparation ng kasal namin. At para naman hindi kayo maboard, ay i-share ko sa inyo kung ano nga bang mga requirements yung mga pinasa namin. Bale, yung mga PSA ay sa online na nga lang pala ako umorder. Syempre, para hindi na mapagod tapos makakatipid din sa pamasahe kasi nga medyo malayo din dito sa amin yung PSA. Umorder nga pala ako online ng tig-isang copy ng live birth namin ng partner ko. Tapos, nasa 365 each naman yung binayaran ko doon. By the way, eto nga palang si Ate Diling at Ate Vicky, yung nag-prepare nga ng ihahanda naming pagkain. At eto din sila talaga yung mga mads ni Mama. Babalik nga tayo sa mga requirements na kinuha namin. Yung Senomar naman namin ay sa online na lang din ako kumuha. Yung price naman ay nasa 420 pesos each. Tapos, kailangan din pala ng sedula. Sa partner ko nga ay 135 pesos nga yung binayaran ko. Tapos, sa akin naman ay 21 pesos. Dahil nga mahigit 5 years na nga kami nagkasama ng partner ko, ay hindi na nga kami nag-seminar. Sabi nga nung pumunta ako sa LCR, ay pasok na nga daw kami sa Article 34. Eto nga palang Joint Affidavit Article 34 ay meron ngang kasama Joint Affidavit of Contracting Couples na yung nagbigay ay LCR staff din. Sa Article 34 ay kailangan nga ninyo ng dalawang witness. Syempre na magpapatunay na mahigit 5 years na nga kayong nagkasama. Pagkatapos nyo nga mag-fill out, ay kailangan naman tong dalhin sa attorney. Yung binayaran nga namin doon ay 200 pesos per affidavit. Total of 400 pesos. By the way, eto nga palang sandals ay hiniram ko nga sa best friend ko. Syempre para makatipid na din. Okay, mabalik nga tayo sa topic. Nagpasa nga din pala kami ng tig-dalawang 2x2 ID pictures. At pinakuha nga din kami pala sa barangay ng Barangay Certificate of Residency. Dito nga sa barangay namin ay libre ko nga tong nakuha. Ewan ko lang sa iba. Pagka-comply ko nga ng mga requirements, ay ipinasa ko nga to sa LCR. Pagkatapos ay binigyan nga ako ng wedding slip. Sa wedding slip nga ay tinanong lang ako kung ano ngang preferred namin na date at saka oras. Pagkatapos ay ipinapasa nga ito sa mayor's office. Tapos tatawagan na lang daw kami kapag okay na or may schedule na kami. Sa schedule naman ay tinulungan nga kami ng tito namin sa pinsan. Naasawa nga din ang kinuha naming ninang. Bale, na-reschedule pa nga. Kasi meron ngang importanteng meeting na pinuntahan yung mayor na magkakasal sa amin. At ayun nga yung mga gastos namin at requirements na mga pinagkukuha ko. Sa makeup naman ay wala nga akong ginastos. Paano ba naman kasi yung close friend ko na katrabaho ko din ay mahilig nga sa makeup. Kaya naman nung nalaman niya na bibili ako sana ng makeup, ay inoffer niya nga yung mga gamit niya. Sa sobrang busy ko nga ay nakalimutan ko talagang plantsahin yung polo shirt ng partner ko. Buti na lang talaga yung nandito si Mama. Nung araw nga ng kasal ko ay nakakalungkot na masaya. Masaya nga dahil kumpleto nga yung pamilya ko. Nakakalungkot naman kasi tinapos lang talaga ni Mama yung kasal ko tapos umalis din papuntang Manila para magtrabaho. Pero hindi na para malungkot lagi. Kasi alam naman natin na meron talagang magandang plano si Lord para sa atin, kaya love burn lang. Sa hair and makeup nga pala ay nakalibre kami ng anak ko. Kasi nga etong kapatid ko ay hindi nga lang sa pag-i-skirting magaling. Magaling nga din pala siyang mag-makeup tapos mag-ayos ng buhok. Pati nga pala si Mama ay inayusan niya din. Si Nanay naman ay hindi nga nakasama doon sa City Hall. Kasi nga sabi niya daw ay dito na lang daw siya maghihintay sa bahay. Eto nga palang kasal namin ay intimate lang talaga. As in yung makikita mo lang dito ay mga kakilala namin, kamag-anak namin at mga mahal namin sa buhay. Maraming salamat din pala dito kay Tita Bida. At tinulungan nga kami dito sa bahay. Eto naman yung couple watch na nabili ko din sa online, 598 pesos nga yung
nabili ko dito at Orus nga to. Yung couple wedding ring nga namin ay hindi ko na nga na-videohan pa. Pero nabili ko yun kay RK Jewelry Shop. 199 pesos nga yung price, tapos free engraved na din. Or po pwede kang magpa-customize ng mga pangalan ninyo. Yung veil ko naman ay sa online ko lang din binili ng 119 pesos. Tapos yung hair accessories naman ay 119 pesos. Eto namang bridal flower ko ay ginawa nga lang ni Divine na pinaghiraman ko din ng mga makeup. Napakadami talaga ng talent ng taong yun. Yung gold earrings at necklace nga ay hiniram ko naman kay nanay. Tapos yung tricycle naman na ginamit namin papunta dito sa City Hall ay hiniram nga lang namin sa ninang at ninong namin. Pag-akit nga namin sa City Hall ay pinapirma nga kami agad ng marriage certificate. Para nga daw mamaya ay si Mayor na lang yung pipirma. Noong araw na to medyo maraming ang gagawin si Mayor, kaya siguro dito na nga kami nagpirma sa labas, syempre para ma-maximize din yung oras niya. Ang oras na to ay meron na nga ikinakasal si Mayor. Kaya naman ay nandito kami sa waiting area nila. Total, isinishare ko to sa inyo ay meron na nga kayong karapatan na malaman yung love story namin. Grade 3 pa nga lang kami dito sa barangay namin, ay crush ko na talaga etong asawa ko na ngayon. Yung bet ko talaga kasi sa isang lalaki ay yung tipong mga suplado, tapos parang walang interes sa'yo. Tapos eto pa yung nakakatuwa. Habang crush ko pala siya, ay crush niya din pala ako. Bago ko pa nga makalimutan, yung dress ko nga pala na suot ay 180 pesos ko nga lang pala nabili sa ukay-ukay na sinamahan pa talaga ako ni Divine. Yung plain polo shirt naman pala ng asawa ko ay 182 pesos ko nga nabili sa online. Yung pants naman niya ay 213 pesos ko nga nabili sa online din. Yung sapatos niya naman ay 356 ko nabili sa online din. Mabalik nga tayo sa love story namin. Classmate ko nga pala siya mula grade 3 hanggang grade 4. Tapos pagka grade 5 ay hindi na nga kami nagkita kasi nga sa ibang school na siya nag-aral. By the way, so may mga balak pala dyan na magpakasal kay Mayor or yung kagaya nitong sa amin ngayon. Nung una kasi ay talagang kinakabahan ako na baka mamaya magkamali kami dito at napakontak pa talaga ako sa asawa ng pinsan ko na si Sheena. Sila lang kasi yung kilala ko na unang nagpakasal dito kay Mayor. At dahil nga sa conversation namin ay talaga namang naparelax niya talaga yung pagkakaba ko. Kaya naman, salamat Sheena. Ngayon naman ay isi-share ko sa inyo kung ano nga yung naging feelings ko dito sa loob ng Mayor's office. Totoo nga hindi siya nakakakaba. Kasi nga nandyan naman yung mga staff ni Mayor para turuan kayo at i-assist kayo kung ano nga yung gagawin. By the way, yung dress nga pala ng anak namin ay sa online ko lang din nabili ng 299 pesos. Yung flower headband naman niya ay 92 pesos ko lang din nabili. Alam nyo ba, yung isa talaga na nagbatanggal sa kaba ko ay yung pagiging joker talaga nitong Mayor namin dito sa Calbayog City. Ano eh? Apa? Damuha. Damuha. Okay, 1, 2, 3. Oh, papicture ng bibi. Kaya naman maraming salamat talaga Mayor Raymond Munmon Uy at sa misis niyang si Angeline Uy. At sila nga ngayon ay mga ninong at ninang na din namin. At salamat din sa lahat ng mga LCR staff at sa lahat ng mga tao doon sa loob ng Mayor's office. Katapos nga ng ceremony namin ay hiwa-hiwalay nga kaming nakasakay. Eto kasing ninang at ninong namin ay meron ngang minivan. Tapos sa kanila nga kami nakahiram ng tricycle, kung tawagin nga dito sa amin ay timbol. Diyan nga nakasakay si Papa, yung kapatid ko, tapos yung anak namin. By the way, eto nga pala yung mumunting handa namin. Yung cake nga ay sponsor talaga ng isang tita ko dyan na hindi nga nagpapa-mention. Yung date nga dyan sa cake ay mali talaga kasi nga diba na-reschedule nga kami. Ako naman pala ay nakasakay nga doon sa ninang namin na kapitana. Tapos sa timbol naman na hiniram namin ay yung nakasakay doon. Yung asawa ko, mama ko at tatay ko. Balik nga tayo sa love story namin. Yung naka-block nga na may hawak ay na siya nga yung naging tulay para maging magjowa kami ng partner ko na ngayon at asawa ko na nga. Tingit ko nga lang din, yan pala yung regalo ng ninang kapitana namin. Yung pangalan nga ng naka-block na may phone ay Jenaline nga at tinawag ko nga siyang Jige para sa G-Words. Bale, yung bahay nila pati yung bahay ng asawa ko ay magkatapat nga lang, kaya naman ay meron nga akong time para magpapansin. Dahil nga magkababata kami ay wala siyang magagawa kung hindi suportahan ako sa kalandian ko. At kaya nga naging April 16 yung pagiging magjowa namin ay dahil nga yung birthday ni Jige ay January 16. Okay, fast forward. Nagkakaroon na nga dati ng resulta yung pagpapapansin ko. Di ba nga yung mga bet ko sa lalaki ay medyo suplado, tapos parang walang interes sa isang babae. Tapos di ko alam ay torpe pala. Kaya ayun, ako na yun ng ligaw. Hindi na para patagalin ka. Kagaya nga pala ng ibang mga magjowa dyan. At sigurado akong makaka-relate yung ibang babae dito. Eto nga ang asawa ko ngayon ay hindi talaga siya dati bet ng pamilya ko. Na para bang napakayaman namin. Siyempre, dahil nga matigas yung brain cells ko, ay di ko nga sila sinunod. Kaya eto, kasal na kami. Pero ngayon ay okay na talaga yung mga relasyon niya sa pamilya ko. Maraming salamat nga pala kay Tita Erna, Tita Annalyn,
Jocelyn, Tio Sindoy, Ninang Norily, Ninong Nelson at sa asawa niya kay Ninang Jessalyn, Tita Nancy, Tito Ernesto, sa pamilya ko, sa mga bayaw ko at sa lahat nga nang nakipag-celebrate dito sa bahay. Hindi na nga din pala ako nakapag-invite pa sa ibang kamag-anak namin, gawa nga ng limited lang talaga to. At salamat na din sa mga hindi ko pa nabanggit. Hayaan nyo ay babawi na lang kami sa susunod na mga okasyon pa.